Ang daming taong ayaw na sa Diyos kasi nakaranas ng mga tao na bukang bibig ang Diyos, gagawa ng masama ang dala pangalan ng Diyos. Ito yung kabaliktaran. Wala ring nakakapagpabango sa pangalan ng Diyos nang higit pa sa mga anak ng Diyos na nagsasabing anak kami ng Diyos, naniniwala kami sa Diyos, at gumagawa ng mga bagay na maka-Diyos at nagmamahal sa mga tao at tumutulong sa kapwa. Good morning sa inyo. Uy, punong-puno tayo. Grabe. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Bayin nyo, masaya ako. Kasi hindi ako malungkot. Masaya ako nandito ka. Amen, amen. Okay, tayo po tayong lahat. Magbabasa tayo ng Bible. Punta po tayo sa ano. Ito may kinalaman po sa nangyaring medical mission. Punta po tayo sa James. James chapter 1 verse 19 all the way to 27. Okay? Diyan pong ikot ang ating pag-uusapan ngayon. At ready na po kayo? Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa paikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Sabi niyo sa katabi niyo, maingat magsalita, hindi agad nagagalit. Amen! Amen. Okay. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Ano daw gagawin sa maruruming gawa? Talikuran. Ano daw gagawin sa masasamang asal? Alisin. Ang linaw ha. Okay. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapainggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis na kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod ng kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ni naman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, sabi niya magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Verse 27. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila, sabi niya pagtulong, at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili, sabi niya pag-iingat, upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundo. Mag-pray po tayo, Panginoon. Maraming salamat po. We thank you, Lord God, for the freedom sa kalayaan, Panginoon, na saliksikin at unawain ng iyong mga salita. Ang dalangin po namin, Panginoon, maitanim po ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon, at maibaon po namin sa aming araw-araw na lakad, sa aming araw-araw na pamumuhay, sa loob ng aming bahay, sa loob ng aming mga trabaho, sa loob ng aming mga paaralan, Panginoon, at kung saan mo man kami dalhin, maging pagpapala po kami sa lahat po ng aming mga kadaupang palad, maging liwanag po kami, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Hari at Tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan niyo po natin si Lord. Amen. Okay, sige po. Umupo po kayo. Yan. Sino dito nakasubaybay doon sa issue ni Carlos Yulo? May mga kasi nagbabasa ako ng mga comments. Actually, ilang gabi ako nagpuyat dyan kasi talagang pinanood ko at binasa ko. Okay, kasi yung mga nakikita ninyo sa Reels, mga putol yun eh. Okay, mga putol. No? So, hinanap ko talaga. Kasi medyo naapektuhan ako. No? Sabi ng iba, kung pupunta sa page mo, sabihin nila, hindi na dapat pinapakailaman yan, hindi mo naman buhay yan. Pero siya, hindi niya naman page, pumunta sa hindi niya page, nakailam siya. Karamihan sa mga tao na nagsasabi huwag kang makialam, yun yung mga pinakapakailamero.
Naalala ko nung si Asel, Moonstar 88, kumari ko po yan eh. No, Christian yun. No? Nung sinabi ng isang artista, si itong love team dati ni ex ni James Reid. Showbiz sa showbiz kaya. Catherine. Hindi si Catherine. Sino? Si Nadine. Okay? Nung sabi sa kanila, nagsasama na ba kayo ni James Reid? Okay, nagtatabi na ba kayo? Di pa kayo kasal? Ang sabi niya, it's 2020. Anong taon yun? Parang 2021 parang ganun. It's 2021. Hello! Sabi niya ganun. No? So, ibig sabihin, yung mga mali dati, dahil 2021 na, tama na ngayon. Tama? Nagsulat si Asel ng napakahabang sulat, pinapayuhan niya kasi banda siya eh. No? Sikat siyang banda si Asel po isa sa mga superstar ng 1990s. No? Hindi lang siya sikat sa pangalan kasi banda sila. Ang sikat yung pangalan nila, Moonstar 88. Sino umabot sa Moonstar 88? Palakpakan. Oh, yeah. Inabutan nyo. Alam nyo yun. Ben and Ben na kasi inabot ko eh. Ben 10 tsaka Ben Tot. Ben and Ben. Okay. Ang dami nag-comment doon. Ba't ka ba nakikialam? Sabi nila kay Asel. Talagang binash nila si Asel. Ano pakialam mo? Ba't ka nakikialam? Ba't ka nakikialam? Mind your own business, mind your own business, mind your own business. Naawa na ako doon sa kumari ko. Nag-comment ako doon. Sabi ko, those who are telling Asel to mind their own business, what in the world are you doing here? Minding Asel's business. You should go back to your own pages and mind your own business. Yung mga nagsasabi dito na dapat hindi siya nakikialam, ba't nyo siya pinapakialaman? Hindi pala dapat makialam. Kaya maraming may issue sa Christianity, alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Alam niyo ba, maraming tao ngayon, lalo sa US, na mas okay pa sa kanila na tanggapin na lang na pag sinasabi nila walang pinanggalingan ito, aksidente itong mundo, wala tayong purpose. Okay? Pero pag hindi na nila yan matayuan, hindi na nila mailusot, ang sasabihin na lang nila, meron naman talaga nag-umpisa, alien, ang nag-umpisa alien. May mga alien daw na nagpunta sa mundo at nagtanim dito ng mga life seeds at spores at yan daw ang naging tao, mga alien daw. Nung tinanong nila si John Lennox, isa sa pinakasikat na Christian apologist na professor of mathematics sa Oxford University. Sa Oxford University po, diyan galing si Sir Isaac Newton, ang father ng scientific revolution. Okay? Siya ang chairman ng science department diyan. Sabi ni Professor John Lennox ay tinanong siya, naniniwala ka ba sa alien? Sabi niya, ay oo, naniniwala ako sa alien. Malaking alien na nag-umpisa ng lahat. Ang tawag namin sa kanya, Diyos. Kasi ano ibig sabihin ng alien? Ibig sabihin ng alien, hindi taga rito. Tama? Ibig sabihin ng alien, hindi taga rito. Hindi naman taga rito, Diyos eh. Tama? Siya gumawa nito eh. Alam naman yung gumawa ng computer, nakatira sa loob ng computer. Diba? So yung gumawa ng earth, naniniwala ako. Yung mga ayaw sa Diyos, tinatanggap nila pag sinabi mong alien. Pero pag sinabi mong Diyos, ayaw. Ayaw. Tama? Lalo pag Diyos na Christian, ayaw. Tanong niyo bakit? Nakikialam kasi. Ang Diyos ng Kristiyano, nakikialam. Ang pagmamahal na sinasabi sa atin ng mundo, pagmahal mo, dapat huwag kang makialam. Di ba yan? Di ba ganun? Di ba? Pagmahal mo, huwag kang makialam. Pabayaan mo siya kung saan saya. Kita nyo? Hindi kung saan siya mapapabuti. Kung saan siya masaya. Kita nyo ang talino ni Satanas, no? Nilagay yan sa isipan ng, lalo ngayon ng napakaraming kabataan. Hindi lang naman kabataan ng henerasyon na ito. Kada henerasyon may kabataan. Kasi yung mga matatanda ngayon, mga kabataan kami dati. Tama? Sinama ko na sarili ko, 45 na ako, hindi na ako bata. No? Kami, mga kabataan kami dati. Okay? Yung mga kabataan, pinakaayaw ng kabataan, yung alaman. Naging national issue na yung kay Carlos Yulo kasi pambansang symbol na siya ngayon. For the last 100 years, naghihintay tayo na magka-gold medal ulit. Si EJ, kilala nyo si EJ, yung Paul Volter. Yung kamukha ng stick, Si EJ, mas mataas ang ranking kay Carlos. Sa buong mundo, pangatlo siya sa pinakamagaling. Okay? Wala siyang medal na nakuha. Si Carlos, sa buong mundo, nung naglaban-laban sa world ranking, sa overall, pang-walo lang siya. Yung Japan, pinanggalingan niya, dun siya, napansin nyo, natanong nyo na ba saan siya galing? Bigla na lang siyang lumitaw tapos nag-champion sa SEA Games. Kasi ang tagal niya sa Japan, hinubog siya ng Japan eh. Kaya yung nanay niya, nagmamaktol, ang sabi, Japan pa rin. Di ba? Kasi iniwan niya yung Japan. Ganun yun. Yan ang problema nung nag-away-away sila. Okay. For personal reasons. Okay? Pag binasa niyo yung page ko, makikita niyo kung ano yung reason. Okay?
Ngayon, ang nakita ko dyan ito, bakit ko ito binabanggit? Na-alarm kasi ako. Okay? Kasi may mga Christian pages, tapos mga kabataan, may mga follower ako. No? May mga follower ako na sobrang adamant nila. Okay? Bato sila ng bato ng mga Bible verses para sa kanila. Okay? Bigyan ko kayo ng sample, ha? Okay? Yung mga magulang, ang lagi nilang binabato ay yung Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is what is good. This is the first commandment with the promise. Sige, tinan mo. Right? Efeso 6:1 hanggang 3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid, igalang mo yung ama at ina na siyang unang utos na may pangako. 10 yung utos. Isa lang yung may pangako. Okay? Actually, yung ibang utos, wala nang sa 10. Pero doon sa 10, isa lang talaga may pangako. Ayan, okay? Na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Ibig sabihin, mapapabuti ka, uunlad ka, tapos sa haba buhay mo. Mga magulang na karamihan, mga magulang na nasaktan ng anak o galit sa anak, yan ang lagi nilang binabato. Tapos yung iba na may mga issue sa mga anak ng iba, mga pamangkin, yan ang lagi nilang binabato. Ginulpi nila na husto si Carlos, no? Rebelde daw yung bata, walang kwenta yung panalo mo. Sandali. 100 taon tayo naghintay. Huwag mo sabihin walang kwenta. Okay? Kung may problema sila, sandali lang. Okay? Yung mga kabataan, eto, paborito nilang iba to. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang hirap naman kung ganito tayo magsalita ngayon. Kumusta mga kapatid na inaasahan kong matinyas ang inyong pagkagising ngayong umaga? Sa English, fathers, do not exasperate your children. Sa mababaw na Tagalog, mga ama, huwag ninyong ibulid sa pagkasama ng loob ang inyong mga anak. Huwag niyong pasamain ang loob ng anak ninyo, magre-rebelde. Yung mga anak, yan ang paborito nila. Meron pa mga paborito yung anak. 2 Corinthians chapter 12, verse 14. Paborito ito ng mga anak. Narito, ito ay katlo na ako'y handang pumarihan sa inyo at ako'y hindi magiging pasalin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang kundi ng mga magulang ang mga anak. It is not the children's obligation to save up for their parents but the parents for their children. Hindi obligasyon, sa bawat Tagalog ito. Sabi ni Pablo, kasi siya yung tatay ng church. Ang sabi niya, pagpunta ko dyan, hindi nyo ko obligasyon, tatay nyo ko eh. Hindi obligasyon ng anak ang magulang. Magulang nyo ko. Kayo obligasyon ko. It is not the children's obligation to save up for their parents, but the parents for their children. Mga magulang, nag-iipon ba kayo para sa mga anak ninyo? Isama nyo sila sa plano ninyo. Okay? Sabi ng Bible, hindi obligasyon ng anak mag-ipon para sa magulang. Ang may obligasyon mag-ipon para sa anak, yung magulang. Paborito yan ng mga kabataan. Amen! Lalo yung mga nasa college, yung mga nasa UP, mga nasa... sabi sa Bible, Kaya kami hindi na namin iniintindi yung magulang namin. Ano ngayon, kung meron akong 10 million cash prize, akin yun. Akin yun eh. Ano ngayon, kung nanay ko nagpanganak sa akin, nagpaalam ba akong ipanganak? Hindi ka nagpaalam ipanganak. Pero nung baby ka, hindi mo ako pinatulog, kakaiyak mo pag dumidede ka. Pag kailangan mo nagdede. Meron ba dito nung pinanganak niya sarili niya, lumabas siya ng kusa, hindi nahirapan ng magulang niya? Lalabas ako. Palalampin ako yung sarili ko. Magbubukas ako ng rep, magtitimpla ako ng gatas para sa sarili. Hindi na, relax ka lang dyan. Hindi mo ako obligasyon. Okay? Meron pa, basa pa tayo. Okay, basa pa tayo. Timothy, 1 Timothy 5:8. Ang sabi, he who withholds help, ang hindi nagpro-provide, datapwat ang sino man ay hindi nagkakandili. Ibig sabihin ng kandili, nagkakalinga. Okay? O tumutulong sa mga sariling kanya, lalong-lalo sa kanyang sariling sambahayan, ibig sabihin pamilya. Okay? Ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ibig sabihin, sayo na sa Tagalog, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. Isipin nyo ito mabuti. Kung wala kang malasakit sa sarili mong pamilya, ang sabi ni Pablo, malala ka pa kaysa doon sa hindi nakakilala sa Diyos.
Matthew 15, 3-6. Sabi ni Jesus sa mga Pharisee, bakit nyo naman nilalapag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Okay, sa Old Testament to ha. Ito yung utos ng Diyos ha. Okay? Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo, ay inihandog ko na sa Diyos. Ang tawag dito, kobar ata ang tawag dito. Okay? Ibig sabihin, pledged money for the church. Okay? Anumang maitutulong ko sa inyo, naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ang inyong mga minanang katuruan, mga mapagkunwari. Galit si Jesus. Naintindihan nyo yung usapan? Sabi ni Jesus, kayo, sinasabi ninyo na kung nanghihingi ng tulong sa iyo yung magulang mo, para hindi mo na siya kailangan tulungan, sabihin mo na lang yung pera mo para sa Diyos. Pag sinabi mo, para sa Diyos na nailaan ko na hindi mo na sila kailangan tulungan. Sabi ni Jesus, mga ipokrito kayo. Nagagalit si Jesus. Tinan ninyo, bakit? Brother Luther, bakit parang ang gulo ng Bible? Hindi magulo ang Bible, tayo ang magulo. Okay? Ito conclusion, ha? Doon sa issue. Lahat ng involved dyan may mali. Alam nyo sino lang walang mali dyan? Tanong nyo sino? Yung kay Carlos Yulo. Tanong nyo sino walang mali? Yung coach niyang hapon, yun lang. Sobrang tinunon. Kasi nung iniwan siya ni Carlos Yulo, hindi niya nilaglag si Carlos Yulo kung bakit. Wala kayong mababasa na sinabi ng hapon kung ano yung tunay na dahilan. Ang dahilan lang niya, sabi niya, personal reason lang. Pero inotektahan niya yung estudyante niya. Pero iniwan siya sa area ng estudyante niya. Siya nag-discover kay Carlo. Siya naghanap ng scholarship. Pinatira niya sa sarili niyang bahay. Ginasasan niya lahat. Nung sumikat na, nung nanalo sa Olympics, di man lang siya nabanggit. 5 months bago mag-Olympics, iniwan siya ni Carlos. Nagkaroon ng bagong coach. Hindi sinabi ng hapon kung anong dahilan. Ang sabi lang niya, personal reasons. Grabe yung mga hapon. Kaya pag ang hapon naging Kristiyano. Kasi sila honor-based culture sila Mataas ang pagtingin nila talaga sa karangalan. So, hindi sila sisira ng karangalan. Okay. Lahat sila may mali doon. Yung nanay ni Carlos hindi marunong mag-social media. Makinig ho kayo, lalo yung mga may edad na agaya namin. No? Sinasama ko na sarili ko. Yung social media ho, totoong buhay ho yan. Hindi ho yan video games. Akala kasi ng mga may edad, akala nila parang video games lang yan. Hindi ho. Pag nag-post ka dyan, minura mo boss mo. Hindi mo naman siya minura sa totoong buhay. Minura mo siya sa Facebook, nakita ng boss mo, bukas wala ka ng trabaho. Naintindihan niyo ba? At ang mawawala sa'yo, hindi trabaho sa Facebook, totoong trabaho mawawala sa'yo. Ang mali ng nanay ni Carlos, akala niya, pag siguro dati, nung hindi naman lumalaban sa pag nag-tweet siya, pag nagpo-post siya FB, ang nag-uusap lang doon, sila lang magkukumare. Tama? Naglalaro na sa Paris yung anak niya, di binabatenggan niya ngayon yung anak niya, masama loob niya Masama loob niya Nanay ko, ilang beses ako nasabihan pag ginawa mo yan, hindi na kita anak. Anak pa rin niya ako. Pag inulit mo mayan, puputulin ko kamay mo. May kamay pa rin naman ako. Mga nanay naman, ganyan magsalita Iniisip ko, hindi ko alam kung nakakasama niyo ba mga magulang niyo kung makapag-react kayo. Ganito naman mga nanay. Kaya lang ito, sa social media sila nag-away. Never ko narinig sa tatay yung sabihin sa nanay, kausapin mo yung anak mo. Hindi. Pag galit ang tatay, kahit galit siya, anak na pa rin yun. Tama? Anak, mag-uusap tayo. Huwag niyo akong taliguran. Tatay mo ako. Tama? Ang nanay, pag galit yung nanay, sasabihin sa tatay, hoy, mag-usap kayo ng anak mo. Hindi ko na niya anak. Di ba mga nanay ganyan? Pag ang taas-taas magsasabit ng medal, ang galing ng anak ko. Proud na proud. Pag pinatawag sa guidance yung anak mo, pinatawag sa guidance yung anak mo, yung anak mo, yung anak mo. Yung anak, kanina ba ako anak? Kung iisipin mo, hala, hindi na talaga ako anak. Iba kultura natin, hindi tayo Amerikano. Iba tayo magsalita. Naintindihan niyo ba? Okay? Ngayon, punta tayo, ba't kung binasa sa inyo yung lahat? Ito ang problema sa atin, makinig kayong lahat. Okay? Ito, dito ako nag-aalala. Ano na nangyari? Sabi ko, ang tagal na natin Kristiyano, mga Pilipino, hanggang ngayon, di ba tayo marunong gumamit ng Bible? Ito sakit natin, Pag mayroong sitwasyon, nasaktan ka, ang gagawin ng Pilipinong Kristiyano na naniniwala sa Bible, maghahanap sa Bible ng verse na susuporta sa kanya. Tapos, yun ang gagamitin, iwawasiwas niya yun.
Kita nyo, anak ako, hindi ko kayo responsibilidad. Sabi ni Pablo, Ephesians 6:4. Huwag niyong papasamain ang loob ko, anak niyo ako. 2 Corinthians 12:14-15. Hindi responsibilidad ng anak mag-ipon para sa magulang. Hindi ko po kayo responsibilidad. Anak ako eh. Yung pabor sa kanya, yun lang ang gagamitin. Magulang, ay, igalang mo ang iyot amat. Ina! Alam na kami ng tatay ko dati, nagbubukasan pa kami ng Bible eh. Sabi ko sa kanya pa, ganito po hanapin natin yung pinapagawa sa atin. Yun ang gawin natin. Okay? Ang sabi sa akin ng Bible, dahil anak ako, ang sabi sa akin ng Bible, igalang ko po kayo. Igagalang ko kayo. Okay? Ang sabi sa akin ng Bible, pag hindi ko tinulungan yung pamilya ko, malala pa ako sa hindi naniniwala sa Diyos. Pamilya ko kayo eh. Tutulungan ko po kayo. Kaya lang po pa, darating ang panahon, magpapamilya rin ako. Ang sabi sa Bible, responsibilidad ng magulang mag-ipon para sa mga anak. Kaya kailangan pa, habang tinutulungan ko kayo, bigyan nyo rin po ako ng space, makapag-ipon para sa magiging anak ko. Kasi responsibilidad ko po yun eh. Naiintindihan niyo ba? Ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng verse na papabor sa atin, yun lang niyayakap natin. Ayaw nating tingnan yung iba. Kaya yung mga magulang, ang minemorize lang na verse, yung pang magulang. Yung anak, ang minemorize lang na verse, yung pang anak. Yung mga mahilig umutang na hindi nagbabayad, ang memorize lang nila yung look. Tumulong ka nang hindi naghahanap ng kapalit. Pag siningil mo, ano pa sa'yo, sandali, nasusulat kapatid, tumulong ka na hindi naghahanap ng kapalit. Hindi nila binasa yung sa Psalms na ang masamang tao, humihiram, hindi nagbabalik. Ano ibig sabihin? Kung ikaw yung humiram, ang kabisaduhin mo, yung para sa nanghiram. Kung ikaw yung nagpahiram, ang kabisaduhin mo, yung para sa nagpahiram. Bakit? Kasi yung binasa natin sa James chapter 1 verse 27, hindi ito utos sa lahat ng tao. Utos ito sa church. Ang utos sa church, ang sabi ni James, ang totoong religion ito. Pagtulong sa mahihirap, pagtulong sa kapwa, pagkalinga sa mga ulila, yan ang totoong religion. Pinawawalang kabuluhan ninyo lahat kung hindi nyo yan ginagawa. Ang sabi pa sa Hebrews, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Kaya po tayo may mga medical missions, kaya tayo may mga scholarship programs, kaya tayo may mga community outreach, kasi po naiintindihan natin na ang religion, o ibig sabihin po ng religion ito, okay? Sa mga hindi po nakakaalam, ang religion po ay galing sa salitang relihiyo, ibig sabihin relasyon sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, nagbago siya ng ibig sabihin. Ang naging ibig sabihin sa kanya, sa tenga ng mga karaniwang tao, kung anong organisasyon ka. Tama? Anong organisasyon ka? Sino nagtatawag? Sino puno ninyo? Okay? Anong denominasyon ka? Hindi po yun. Okay? Kaya pag may nagsabi sa inyo, hindi ka kayang iligtas ng relihiyon, relasyon sa Diyos ang magliligtas sa iyo, kung magiging stricto ka sa batas ng salita, no, sa semantics, at sa etymology, ibig sabihin etymology, origin ng mga salita, ng pinanggalingan ng salita, iisa lang ibig sabihin nun. Kaya lang, yung gamit ng salitang religion ngayon, yun nga, ang ibig sabihin, anong organisasyon ka? So kapag may nagsabi, hindi ka nililigtas ng religion, ang magliligtas sa iyo, relasyon mo sa Diyos, ang ibig nilang sabihin, hindi ka ililigtas ng samahan. Ang magliligtas sa iyo, relasyon mo sa Diyos. At ang sabi ni James, ito ang itsura ng totoong relasyon sa Diyos. Ano? Pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mahihirap. Ay, naintindihan nyo? Kaya tayo may medical mission. Kaya tayo merong, yun, sabi ko sa inyo, outreach programs mo, ano-ano pa. Bakit? Kasi naintindihan natin na hindi dito sa kasama to. Kasama to, mga leadership training natin, mga pakikinig, mga ano, kasama to lahat. Pero pag hindi natin inilabas yan at ginawa at hindi tayo nagliwanag sa labas, Matthew chapter 5 verse 14, yung pinost mo kanina. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang bayan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok at hindi may tatago. Hindi dapat tinatago yan. Ngayon kung natututo tayo ng kabutihan dito, tapos dito lang tayo, ang ginawa natin, tinago natin yung liwanag. Nakumpleto ko ba yung kwento ko nung nakaraan? Natatandaan nyo, nandito si Bishop Raquel nung nakaraan, kasama namin sa PICMA. Si Bishop Raquel, doktora yung asawa niya. Okay, may pharmacy sila. Pag nagtatayo siya ng church, ganito siya magtayo ng church. Pupunta siya sa barangay,
Tapos sasabihin niya sa barangay captain, kapitan, ano po ang pwede naming maitulong sa inyo? Isipin niyo, ganun siya mag-church plant. Pupuntahan niya muna yung ulo kasi yung barangay captain, yun yung tatay nung barangay. So pupuntahan niya yung tatay. Tay, ano kailangan ng mga anak mo dito? Paano kami tutulong? O kaya kakampi nila yung barangay. Kaya ang bilis nila dumami. Gustong-gusto nila sila ng barangay kasi tulong sila ng tulong. Hindi mo na, kapitan, kilala mo na ba ang Panginoong Jesus? Mali ang religion mo. Hindi ganun. Sabi niya, ano pwede ko itulong sa inyo? Kaya bumubukas ang puso. Tapos ang ginagawa po niya, nagpapaaral siya. May kaya talaga yun. From his own pocket, nagpapaaral siya. Tapos ang sabi niya ganito, pagka-graduate, ang usapan lang namin ng mga pinaaral ko ganito. Anak, pagka-graduate mo, siguro ngayon meron siyang 10. Sabi niya, pagka-graduate nyo, in 1 or 2 years time, no, magtabi kayo ng maigi, tapos magpaaral din kayo. Para pagpatay na ako, meron pa rin nagpapaaral. Galing dun sa inumpisahan ko. Sabi niya, Brother Luther, ako, masayang-masaya ako. Alam ko, anytime ako mamatay, yung scholarship program ko, magtutuloy-tuloy yun kasi lahat ng pinaaral ko, nagpapaaral din. Sa Exodus chapter 20, verse 7, ang sabi ni Lord ito, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Sa English, you shall not carry the name of the Lord your God in vain. So, yung carry, ibig sabihin dalhin. Huwag mong dalhin, huwag mong gamitin. Akala natin mga tao, ibig sabihin yan, oh my God, di ba? Pag gumanon, no? Ang sabi ni Lord, parurusahan niya sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Okay? Alam niyo po sa mga Hudyo, yan yung kasalanan sa tingin nila hindi mapapatawad. Pag tinanong mo daw yung rabbi na Hudyo, anong kasalanan ang hindi napapatawad? Kahit bagong gising daw yan. Sasabihin nila sa'yo, yung pang-apat. Ano yun? Pang-apat, pangatlo. Na wag mong gagamitin ang pangalan. Do not carry the name. Bakit? Kasi sa kanila ang ibig sabihin niyang ganito. Ibig sabihin ng carry, nung lumaban si Carlos Yulo, parang si Pacquiao, nung lumaban sila, anong bansa dala nila? Anong bansa? Pilipinas. Dala nila. Tama? Kaya mabigat yung laban. Pag nanalo ka doon, panalo bansa mo. Hindi ka panalo isang tao. Kaya nga ang daming bakit? Proud na proud sila isip yung buong bansa Kaya ang daming nagpipitch in, nakikiselebrate. Di ba? May nagbigay ng condo, may nagbigay ng Land Cruiser, kanya-kanyang sila. Bakit? Buong Pilipinas yan No? Kaya totoo yung sinabi ni Pacquiao, yung laban ko, laban nating lahat. Totoo yun. Sana lang yung premyo nyo, premyo nating lahat. No? Saya nun, di ba? premyo nating lahat. Ang dami natin, tigpipiso na lang tayo. Tigpipiso sa dami. Okay. Bakit? Kasi ganito yan, ha? Ang ibig sabihin sa kanila niyan, huwag mong dadalhin yung pangalan ng Panginoon tas gagawa ka ng masama gamit yung pangalan niya. From the Islamic extremists all the way to the scammers na mga pastor. Ang dami niyan. Mga scammer. Lalo sa Mindanao, sa Africa, sa US, ang dami. Alam niyo ba sa Mindanao, merong Christian organization doon, sikat to sa Facebook. Nag-o-offer sila ng course. 40,000 pesos yung course. Okay? 10 sessions. Hindi, 12 sessions. Okay? 12 or 10. Basta ang mahal. So kung 10 sessions, di magkano? 4,000 isang session. Alam niyo gagawin daw nila? Tuturuan ka daw nila mag-prophecy. At ito matindi. May libre na daw na activation ng Holy Spirit gifts. Libre na yun. Isipin nyo, sakit sa banks. Wala akong banks pero sumakit banks ko. Ang masaklap, ang daming nag-i-enroll. Samantalang nung si Pedro, sinabihan ni Simon the Magician, bigyan nyo ko ng Holy Spirit, eto babayad ko sa inyo. Natatandaan nyo sa Book of Acts? Babayaran ko kayo, bigyan nyo rin ako yan. Ang sabi ni Pedro, mapapahamak ka kasama ng pera mo. Hindi nabibili ang banal na spirito. Binibenta yung Holy Spirit. May course pa. Ba matindi? Si Kibuloy, top 10 richest pastor in the world. Si Kibuloy. Pang-10 sa pinakamayaman sa buong mundo. Hindi sa Pilipinas sa buong mundo. Yung mga extremists, nagpapasabog, Marawi, di ba? Papasabugin, papatayin yung mga Christian, ano isisigaw? Alawo. Ano ibig sabihin nung God is great? Gagawa ng masama ang dala pangalan ng Diyos. Yung isa, mang-i-scam ng mga tao, ang gamit pangalan ng Diyos. Yan yun na huwag mong dadalhin yung pangalan ng Diyos. Bakit? Bakit? Ang daming taong ayaw na sa Diyos kasi nakaranas ng mga tao na bukang bibig ang Diyos, pero ang buhay, tama, ng mga bata pa kami, high school kami, may usong-usong kanta, yung
banal na aso. Diba? Nagro-rosaryo, tapos kung makapagmura, ganun-ganun na lang. O, edi yung minura mo, tingin mo gusto pa niyang magrosaryo. Nakita niya nagro-rosaryo ka, tapos minura mo. Bible ka ng Bible, tapos minura mo siya. Tingin mo magkaka-interest siya sa Bible? Hindi. O sino ngayon nang nadamay? Nadamay yung Diyos. Ang tinutino ng Diyos, nadamay tuloy. Meron akong kaibigan po, Christian. Pagtungkol sa pera, talagang sobrang gulang. Sobrang gulang. Kinausap ko siya minsan, sabi niya kasi doon daw talaga siya nanggaling sa background na yun. International businessman siya, binagsak siya ni Lord. Ngayon naging Christian siya. Yung pa rin ang weakness niya. Kasi nalalaman ko sa iba kung paano niya gawin. Tapos, ganyan. So, naiinis ako. Magpapa-project yun, magpapa-project outreach, ganun. Yung mga volunteers, ang daming volunteers. Walang pagkain, walang pamasahe, wala. Pero siya sikat na sikat doon. Pag may project na may bayad, siya yung kinukuha. Ginamit niya lang yung mga tao. Ako pa nagpapakain, ako pa nagsasabay. Sabi ko, ano ba to? Ba't hindi ka nagre-release ng budget? Alam niyo, sabi ko sa kanya, tanong niyo ano? Tanong niyo ano? Alam mo, kayo magkaibigan tayo. Pero pag usapan pera, pwede, huwag mo sabihin born again ka, nadadamay kami. Pag usapan pera, huwag mo sasabihin born again ka. Kung hindi ka naman magbabago, kung ganyan ka. Natigilan siya eh. Tapos tumawa lang ako, hehehe. Pero yun talaga gusto ko sabihin, sinasabi mo born again ka, tapos ganyan ka. Eh, born again din kami, di madadamay kami. Kasi pag may nakaranas ng born again mo, sasabihin nila, lahat pala ng ganyan pala sila. Tama. Kasi walang nakaka-damage ng matinding damage sa pangalan ng Diyos, kundi yung mga taong maka-Diyos daw, tapos ang ginagawa, nanggugulang ng kapwa, nananakit, gumagawa ng masama sa pangalan ng Diyos. Sa Isaiah, chapter 52 verse 7, ito sabi, Isaiah 52 verse 7, anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyoong nagdadala ng mga mabuting balita at naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi, sa Sion ang Diyos ay naghahari. May kanta niyan sa English, how lovely are the mountains at the feet of Him who brings good news, announcing peace, proclaiming news of happiness, our God reigns, our God reigns. How lovely are the mountains at the feet. Sa mababaw na Tagalog, napakaganda ng mga bundok sa paa ng mga tao. Ang ganda ng bundok na nilalakaran ng mga tao na nagdadala ng mabuting balita ng kapayapaan. Nakita ko yung video ninyo, naglalakad dito, di ba? Anong reaction ng mga tao? Hanggang saan kilala ang faith life dito sa Nazareth? Hanggang saan tayo naglalakad tapos naangiti yung tao sa atin? Ngumingiti ba sila pag dumadaan kayo? Ito yung kabaliktaran. Na yung mga tao na napaso na kuryente doon sa mga sinasabing naniniwala sila sa Diyos tapos gumagawa ng masama sa pangalan ng Diyos, ito yung kabaliktaran. Pag gumawa ka ng mabuti, naghatid ka ng mabuting balita, naghatid ka ng blessing no, sa pangalan ng Diyos, yung mga tao, malayo ka pa lang, nakangiti na sila. How lovely are the mountains at the feet of Him. Why? Kasi kung walang nakakasira ng husto sa pangalan ng Diyos, na ikukumpara mo doon sa mga taong nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, gumagawa ng masama at nang-aabuso sa pangalan ng Diyos, grabe ang paninira, grabe ang kasiraan na dinadala niyan sa pangalan ng Diyos, wala ring nakakapagpabango sa pangalan ng Diyos nang higit pa sa mga anak ng Diyos na nagsasabing anak kami ng Diyos, naniniwala kami sa Diyos, at gumagawa ng mga bagay na maka-Diyos at nagmamahal sa mga tao at tumutulong sa kapwa. Kaya kahit nakatungtong sila sa bundok, yung bundok na lagi nilang nilalakaran, yung mga tao nakaabang doon. Kaya pag nagpapa-medical mission dito, may dumarating dito mga naka-hijab. Tama? May pumapasok dito naka-hijab eh. Muslim, pumapasok dito. Bakit sila papasok dito? Kasi kaibigan na turing nila sa atin. May dumarating dito iglesia. Hindi naman sila dumarating dito, hoy, mag-debate tayo. Hindi naman. Kasi kaibigan na tingin nila sa atin. Kasi pagpasukan, nagbibigay tayo ng school supplies. Pag may sakit, nagpapa-medical mission tayo. Kaya kung hindi pa kayo kasali dyan sa ginagawa ng church natin, sumali na ho kayo. Sumali na kayo. Pag meron, magtanong kayo kay Pastor Jean kung paano kayo mag-volunteer. Kung hindi kaya ng oras, mag-ambag po kayo. Ang ibig po sabihin ng ambag, sumasali ka lang, hindi mo sinasagot. Huwag kayo ma-pressure. Ulitin ko ang ibig sabihin ng ambag, sasali ka lang, hindi mo sasagutin. Hindi ko kaya, wala mo na akong maraming pera. Hindi naman kailangan maraming pera, basta umambag ka lang. Naintindihan nyo? Kasi umambag, ambag, yung mga Chinese kaya ang yaman eh. Kasi ano sabi nila? Barya-barya, dami.
Di ba? Ang Pinoy, hindi. Gusto, kung sino yung mayaman, sagutin mo lahat. Hindi. Di ba? Mag-ambag-ambag tayo. Para lahat tayo kasali. Sumali tayo dito. Kasi ito yung nagpapabango sa pangalan ng Diyos. At sa mga personal niyong buhay, gawin niyo po yan. Kasi yan ang totoong relasyon sa Diyos. Ang totoong relasyon sa Diyos, hindi mo lang tinatanggap, binibigay mo. Okay? Alam niyo yung Dead Sea sa Israel. Alam niyo kung bakit patay yun? Tanong niyo bakit? Merong 5 waterways na pumupunta doon. May 5 pinanggagalingan ang tubig doon. 5 na dagat na papunta doon. Okay? Kaya may tubig yun. Pero wala siyang pababa. Wala siyang pinupuntahan. Ibig sabihin, lahat ng tinatanggap ng Dead Sea, pagkatanggap niya, hindi niya inaagos. Kasi dapat ganun lahat ng dagat di ba? Pati mga bukal, pati mga ilog, dapat pagtanggap mo, may aagos yan. Kaya patay siya. Kasi tanggap lang siya ng tanggap, hindi siya nagbibigay. Subukan nyo. Hindi ito lagi tungkol sa pera. Pero subukan nyo, practice. Inhale, 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 inhale. Okay, tayo? Exhale. Kahit paghinga hindi pwedeng puro kabig. Kung hihinga ka, hindi ka magbibigay, puro ka lang kabig, mamamatay ka. Gets nyo? Ang gusto ni Lord, mabuhay tayo ng totoong buhay. Tumanggap kayo ng pagpapala sa Panginoon, kahit anong paraan, inspiration, o blessing, o instructions, opportunities, mag-agos tayo. Mag-agos tayo. Tingnan nyo yung paligid nyo, tingnan nyo yung pamilya nyo, tingnan nyo yung church ninyo, mag-agos po tayo para tuloy-tuloy ang buhay. Kasi ito ang totoong relasyon sa Diyos. Ang sabi ni James, ito ang totoong relasyon sa Diyos. At kung wala tayong totoong relasyon sa Diyos, walang buhay. Okay? Mabuhay po tayo dyan. Sana po may natutunan kayo. Okay? Amen? Amen. Mga anak, sabihin nyo sa magulang ninyo, nanay, tatay, ang favorite verse ko, honor your mother and father. Amen? Mga magulang, sabihin nyo sa mga anak nyo, ang favorite verse ko, do not exasperate your children. No? Pag-ipunan ninyo yung mga anak ninyo, dapat ganun. Yung para sa'yo, yun ang yakapin mo. Para maganda buhay. Okay? Okay? Sana po may natutunan kayo at maraming salamat po.